gabi po sa ating lahat mga kapatid, and praise God po for another night light po natin dito po sa 20th, and we welcome everyone, including po yung mga bago pong panood lang po ngayon. If you're new sa ating pong night light, we're glad na makasama po namin kayo online, and I hope ma-share po natin yung live stream po natin. You can mention your loved ones, friends, families, workmates, or mga kakilala nyo lang po sa Facebook. Pwede po natin gawin yon to reach more people towards our God, and makilala rin nila ang ating Panginoon sa pamagitan po ng pag-aaral po natin ngayon. And I hope nasa mabuting kalalagayan tayo mga kapatid. I pray for your safety. Ingat po tayong lahat wherever you are mga kapatid. If you're traveling pa or on your way home or kung saan man kayo pupunta, sana po mag-ingat po tayo and makapakinig tayo ng nightlight. And kung ma-miss nyo man po itong nightlight po na ito, hindi nyo po mapanood sa Facebook or kung saan man po, you can search it sa YouTube and makapanood po tayo doon sa social media na meron po tayo. Sige po mga kapatid, continue to like and share, react, and pwede po kayo mag-request ng personal prayer sa ating pong comment section, and kung di po natin mabasa, ay pagpipray po natin yan once na matapos po ang ating pong nightlight and sa mga kapatid po nating nakabasa po nito. Sige po mga kapatid, tayo po ay manalangin po muna bago tayo magsimula sa ating pong gawain sa gabi po na ito. Let us all pray. Heavenly Father God, napakabuti niyo po sa amin, and Panginoong Diyos, sama-sama kami ngayon lumalapit, nagpupuri sa inyo pong dakilang pangalan, and humihiling na sana Panginoong Diyos, gabayan niyo po ang aming pong nightlight. Bigyan niyo po kami ng knowledge and wisdom, guide us with the Holy Spirit, Lord God, dahil kailangan na kailangan po namin ito sa pag-aaral namin ng inyong banal na salita. Panginoon, kami po ay humihiling ng pagpapala at paggabay sa mga kapatid namin na pauwi pa lamang po. Keep them safe, Lord God, and protect them at all times, Lord God. And sana po wag po ito masira ng gawa ng kalaban, but Lord God, maging maayos at matagumpay po ito para po sa kadakilaan ng inyong pangalan. Panginoon, maraming salamat po. Ito po aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, muli po sa ating pong nightlight ngayon, panibagong pag-aaral. We are having our series about leadership. And we all know na tayo po ay in some way or another, nakakapag-lead po tayo ng ating family, ng ating pong work. Baka po may mga team leaders sa work or sa school or kung saan mang area. Even sa church, we have our leaders as well. Hindi man po malalaking grupo yung hinahawakan natin, but if you are leading one or two more people, mga kapatid, you are now a leader. And ito po yung pinag-uusapan po natin. Ang ganda po ng topic po natin for this evening. Sabi po sa topic po natin, it is about ready but reliant. Ayan, na-typo po ata ako dyan. So, nagkaroon po tayo ng typographical error. Ayan, sige po. Pero reliant po yan mga kapatid. Ayan, ready but reliant. Lahat po tayo, we are somehow ready sa buhay na meron po tayo. But, ang kaibahan po natin bilang mga Kristiyano, we are ready but at the same time, we are a person na nagre-rely. Hindi po tayo nagre-rely sa mga tao lang, kundi we are relying sa ating pong Panginoon na nagligtas at nagpo-provide po ng lahat po sa atin. Sa Nehemiah chapter 1, ito po yung sinisiris po natin sa oras po na ito. We saw that yung burden ng people of Israel dahil po sa pagkakasira ng Jerusalem ay ganun na lamang. Kaya si Nehemiah, ito yung response po niya pagdating po doon sa nakita niyang sitwasyon ng Israel. And dito po sa chapter 2, ito po yung pinaka-Bible passage po natin sa gabi po na ito. If you have your Bibles with you, pwede pong tawag po rito, pwede pong Bible app. Or kung meron kayong physical Bible, and mas better po yun. Para po sa pag-aaral po natin sa gabi po na ito. Ngayon, sabi dyan, this passage teaches us that preparation is important, but reliance on God is more important. Yan. Diba tayo po kasi, kinalakihan natin yan, di ba? Lagi nga natin narinig, Boy Scout ka ba? Girl Scout ka ba? Lagi ka bang ready? Sa lahat ng bagay. Kasi kailangan daw po sa buhay natin, lagi tayong handa. And that is good as well mga kapatid, na lahat tayo maging ready talaga, whatever may come sa buhay po natin. But sabi ng ating pag-uusapan at pag-aaralan po ngayon, yung pag-rely natin, pag-depende natin sa Panginoon ay mas mahalaga kaysa sa pagiging ready natin. Yes, good ang pagiging ready, but yung total reliance ay mahalaga pagdating po sa ating
Panginoon. There are 2 parts lang sa pag-aaral po natin ngayon mga kapatid. Kaya po, sana pakinggan natin maigi because this Bible study would be a short lang. Sorry po. Yan, short Bible study lang po ito. Kaya sana po mapakinggan po natin. Sabi diyan sa first part, meron pong nangyaring unique opportunity and yung response ni Nehemiah. Not just a typical response, but a wise response. Let's read po yung pong chapter 2, verses 1 hanggang verse 4. Sabi po ay ganito. So the king asked me, "Why does your face look so sad when you are not ill? This can be nothing but sadness." Ay, sorry. Sorry. Verse 2 pala yun ba? Verse 2 pala yung nabasa ko, Brother Japet. No? And verse 1 po tayo muna. Yan. In the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was brought for him, I took the wine and gave it to the king. I had not been sad in his presence before, so the king asked me, "Why does your face look so sad when you are not ill? This can be nothing but sadness of heart." I was very much afraid. Verse 3, but I said to the king, "May the king live forever. Why should my face not look sad when the city where my ancestors are buried lies in ruins, and its gates have been destroyed by fire?" The king said to me, "What is it you want?" Then I prayed to the God of heaven. Tingnan niyo po. Ito po yung isang bagay na maganda po pagdating kay Nehemiah. Ready siya, pero he was totally relying sa ating pong Panginoon. Imagine, if you are in the presence of the king, ano pong magiging response po natin? Would you be courageous enough to ask something na si King Artaxerxes po kasi, hindi po siya Christian. Hindi po siya, wala pang Christian that time, but hindi rin po siya piniling bayan ng Panginoon. He was not part of the Israelites or the nation of Israel. Pero, nasakop sila because of their, kakulitan, yung pag-unbelief ng mga Israelita, nasakop po sila. And this time, si Nehemiah, he was given a nice position, a great position sa kingdom or doon po sa nation na kinabibilangan po niya. And this time po, lumarap siya sa hari. And it would be very intimidating. Sorry. It would be very intimidating. Kasi syempre ikaw, nasa harapan ka ng hari. Tapos, tatanungin ko ano yung gusto mo. Kung tayo siguro yun, kakabahan din tayo. Kasi, we cannot ask something na alam natin na po pwede po tayong ipapatay, po pwede po tayong makulong o kung ano man pong magawa po sa atin. It was very risky, mga kapatid. Kaya po, dito po, kung makikita natin, the lesson is this, ang true leader, anong pinakita dito ni Nehemiah? A true leader is willing to take risks for God's work. Imagine, di ba? Na si Nehemiah, he showed a sign of being a true leader sa pamagitan po ng pagtitake ng risk. Sino po ba yung mga risk taker dito? Meron po ba? O yung mga takot tayo sa risk? Yung parang play safe. Marami po kasing ganun, play safe. Kung saan tayo pinaka-safe, doon tayo. Meron naman iba, talagang risk taker. Talagang kahit na 90% chance na mag-fail, they would take the risk. Ano po? So, dito po pala, ang tunay na leader, he or she is willing to take risk. Sorry po. Ayan. Willing to take risk for God's work. Ngayon, ang tanong po, kaya rin po ba nating mag-take ng risk para sundin si Lord? Yan. Ito po, medyo mahirap na tanong ito kasi marami po sa atin ay hindi po natin minsan kayang mag-take ng risk pagdating kay Lord. Meron po sa atin, hirap tayo, especially sa mga young people, especially sa mga family-centered na mga kapatiran po natin or even hindi natin kapatiran. Ano po, we are struggling to take risk for the Lord. Kasi iniisip natin, would it be worth it pagdating kay Lord? Would I gain something from the Lord kapag ginawa ko tong risk na to? So, ang hirap mga kapatid. Pero tingnan niyo po ito. Si Nehemiah, pinakita niya po yun. And sabi dyan, Nehemiah shows courage, but he also shows dependence, pausing to pray even while speaking to the king. Ayan. Imagine niyo po, di ba kung tayo siguro, baka magsalita na tayo agad. What do you want? What do you want from me? Ano po, siguro tayo. Nasagot na agad tayo. Gusto po namin ng ganito. Gusto po namin ng ganyan. Pero si
si Nehemiah, while he was talking to the king, siya po ay tumigil. Huminto muna po siya and then siya po ay humarap sa hari, nagpe-pray muna siya bago niya sagutin yung tanong ng hari sa kanya. Alam niyo po, this is a nice and a good discipline na dapat pong taglayin ng mga Kristiyano. Dapat po tayong mga mananampalataya, especially when we are under pressure, under problem, under certain circumstances sa buhay po natin, we need to pause. Sometimes, kagaya ni Nehemiah, we can just pause for a little while and then ask God to give us knowledge and wisdom to the Holy Spirit na meron po tayo to answer and to give defense sa mga tao po nakapaligid po sa atin on the things na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Si Nehemiah, he was ready. He was very compassionate pagdating sa people of Israel. And at the same time, he was relying on God. Ito po yung kailangan nating taglayin. Maghanda tayo sa buhay. Marami tayong pinaghahandaan. Pinaghahandaan yung future, pinaghahandaan yung pag-aaral ng mga anak, pinaghahandaan yung trabaho, magandang pamilya, maayos na retirement plan. Marami na tayong ganyan. But no matter how ready we are, we always need to rely din sa ating pong Panginoon. No matter how prepared we are, always rely sa ating Diyos. Pangalawang part po nito ay sabi po dyan, a firm request and a faithful God. Ito po yung verse 5. Ito po yung continuation ng tinanong o sinagot ni Nehemiah. Basahin po natin. Verses 5 hanggang sa sumusunod. Sabi po ay ganito. And I answered the king, if it pleases the king and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah where my ancestors are buried, so that I can rebuild it. Then the king with the queen sitting beside him asked me, how long will your journey take and when will you get back? It pleased the king to send me, so I set a time. I also said to him, if it pleases the king, may I have letters to the governors of Trans-Euphrates, so that they will provide me safe conduct until I arrive in Judah. And may I have a letter to Asaph, the keeper of the royal park, so he will give me timber to make beams for the gates of the citadel by the temple and for the city wall and for the residence I will occupy. And because the gracious hand of God was on me, the king granted my requests. Tignan niyo po mga kapatid. Grabe si Nehemiah. Tinanong siya ng hari. And siguro kung tayo yung sasagot po nito, ako ni-imagine ko rin minsan kung ako yung sasagot nito, parang gusto ko umuwi doon sa bahay namin, magtatayo ng wall. Pero si Nehemiah, tinan niyo po, he was very specific to what he need. Ano po yung kailangan po niya? Kailangan niya ng letter, kailangan niya ng safe passage, kailangan niya ng timber, kailangan niya ng ganito. Nabigay niya na agad ito lahat sa hari. And know what mga kapatid, yung response ng king is very favorable pagdating po sa kanya pong request. And this is God's answer dun sa kanya pong prayer. Kaya si Nehemiah, he did not hesitate. He made the clear and bold request to be sent, to rebuild, and to have the king's support. Tayo po, how bold are we? How courageous yung sarili po natin whenever we are facing different kinds of people, how intimidating man po sila, can we have the courage para po sila po ay harapin? Meron po ba tayong tapang na isagutin yung kanila pong mga tanong tungkol po sa ating pong Panginoon? And bilang leader, sabi po dyan sa next slide po natin, vision without clarity is just a dream. Nehemiah had prepared this plan but he trusted God to move the king's heart. And this is the reality mga kapatid for every leader out there. This is a good inspiration pagdating po or motivation para po sa ating paglilid. Number 1, sabi dyan, ay yung vision natin, kailangan po yan ay malinaw. Kailangan meron ka nakikita. Kaya nga po mahalaga lagi yung yung mga tanong na after 5 years, ano nang nakikita mo sa sarili mo? Yan, Brother Japet, may nakikita ka na ba after 5 years? Pogi. Ayan. So, kailangan malinaw yun. Hindi po pwedeng parang, siguro after 5 years, baka ganito, baka ganyan. Maganda po, kagaya ni Nehemiah, meron po siyang malinaw na
na vision na sabi niya, i-rebuild niya to, gagawin niya to, ito yung gusto niya. Pero ang maganda rin kay Nehemiah, he don't just have the vision. Meron din po siyang pagtitiwala sa pagkilos ng Panginoon doon sa hari. So tayo po mga kapatid, gaano ba tayo nagre-rely kay Lord? Gaano po tayo nagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon na gagawin niya yung mga bagay na hinihiling natin? Marami po kasi sa atin, kagaya ng sinabi sa James, na minsan we request something kay Lord, we ask something kay Lord, but hindi tayo naniniwalang tatanggapin natin. Double-minded person, ika nga sabi ng Panginoon. Ano po? Kaya nga sa atin po, tinan niyo po ito. Sabi dyan, when God places a burden in your heart, pray first, but also be ready for the opportunities He opens. Ito yung maganda mga kapatid. Meron po talagang something na nasa puso po natin darating, inaalaw ng Panginoon. Anong kailangan natin gawin? Manalangin po tayo. Yan ang gustong gawin ng ating Panginoon o gawin po natin sa harapan po ng ating Panginoon. Tayo po ay lumapit sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. And magugulat na lang tayo, opportunities will come. And proven and tested po yan sa akin. I trusted God's plan rather than my own plan. Ano po? Kasi nga, natutunan ko na yan. Lagi ko po ito na-share sa inyo that before, I planned and pinag-usapan, sinare ko to kay Lord. Sabi ko sa Kanya, Lord, for 2 years lang ako mag-stay sa church full time. Then after that, maghana na ako kung anumang gusto na ng Panginoon. Pero after ko makagraduate, 2 years, 2018, 2020, ayan, ano pong pumasok ng 2020? Pandemic. So parang sagot sa akin ni Lord, no. Diyan ka lang. O yung mga plano mo, hindi matutupad yan. Kaya from that very moment, I really understand na I really understood what God wants me to do. So kung ito yung gusto ng Diyos, so be it. Kasi ito yung opportunity ng Diyos eh. Kasi naniniwala po ako kung meron talagang opportunity na ibibigay si Lord, darating at darating. Kaya kagaya dito sa sinabi dito sa PowerPoint slide po natin na kapag ka nanalangin po tayo, we need to be ready when that opportunity comes. Not just parang ipipilit natin yung plano natin. Kagaya ni Nehemiah, pinilit niya ba? Kasi ang tagal niya yung span po nung pagtanong sa kanya ng hari, tsaka nung time na nakita niya yung Israelite o yung Jerusalem's wall, ay hindi po yun parang kinabukasan lang. Matagal po yung span nito. And then, he wait for the perfect timing, perfect opportunity na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Hindi siya nagpumilit na, King, meron akong gustong sabihin, meron akong request. No. He just wait the right moment, the opportunity na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sabi nga dito, tinan niyo po ito, bold faith is not recklessness, it's preparation, God's guidance. So wag tayong matatakot sa pananampalataya natin. If people ask you, ba't ka leader sa church? Ba't ka nagpupunta sa church? Bakit mo pinagde-devotion yung family mo? Bakit kayo nagkakaroon ng prayer night ng family mo? Tandaan po natin that we are just preparing under God's guidance. Be bold mga kapatid. Huwag kayong matatakot para po sa ating pong pananampalataya. Kasi yung Panginoon po natin, meron niyang sagot sa mga panalangin po natin. Tinawag tayo ng Diyos to take risk. Kasi po, ito pong risk na to, pananampalataya natin, we are totally relying on God. And tandaan natin, kapag tayo po ay nanalangin, kapag tayo po ay lumapit sa Panginoon, sabi dyan, God still answers prayers, not always in the way or timing we expect, but in ways that show His power and providence. Napansin niyo po ito? Totoo po yan mga kapatid. Hindi natin lagi ine-expect yung way ng pagsagot ng Panginoon, but eventually, gagawin niya po yung bagay na yun na ipapakita niya yung kapangyarihan and providence niya po sa atin. Naranasan niyo na po ba yun? Yung parang nag-request ka kay Lord pero not the timing you wanted but His perfect timing dumating sa buhay natin and sometimes more than pa dun sa hiniling po natin. Kasi ganun po kumilos si Lord. He will show His power. From the impossible, He can do things that are possible. Kaya nga sa atin mga kapatid, isa po itong patunay na yung buhay po natin. Sana, nagtitiwala tayo kay Lord. God still hears our prayers. Sometimes, ang akala nating delay ng Diyos, perfect timing lang pala talaga ng Diyos. Kaya mga kapatid sa atin, sabi dyan, like Nehemiah,
We must be prepared, but ultimately, we must rely on God. Kaya no matter how ready we are as leaders ng family, ng work, ng church, no matter how prepared we are, we need to rely sa Diyos na meron po tayo. Sa Kanya lang po tayo magkakaroon ng isasandig yung buhay po natin at wala na pong iba. Kaya po sana, naiintindihan natin yung ating pong naiintindihan po natin yung ating pong lesson sa gabi po na ito. And I hope maging paalala ito sa atin, especially for the aspiring leaders and soon-to-be leaders ng iba't ibang area ng buhay natin, especially leader na tatawagin ng ating pong Panginoon. So ilan pong mga announcement lang po bago po tayo magtapos. Bukas po prayer breakfast natin, mukha naman pong maayos ang panahon. Sana po ay ipanalangin natin at tayo po ay matuloy sa mini golf course. At ang tagal po nating hindi po natuloy sa mini golf course. Pero kung umulan pa rin po mga kapatid, ayan, siyempre po dito po tayo sa church para hindi po tayo mahirapan at magambala po ang ating pong prayer breakfast. Ganun din po after prayer breakfast, meron po tayong board meeting calling all the attention of our church elders and deacons. Ganun din po sa mga auxiliary groups natin na meron pong mga reports and mga requests. Kami po ay inyo pong kausapin lamang at para po dito. Ganun din po sa ating pong CYF 4 p.m. Sana po maka-join po tayo. And join fellowship po ito ng kalalakihan at kababaihan. Ano po, so we are inviting men and women ng ating church to attend. And sana po ay magsama-sama po tayo sa gawain po na ito. Ganun din po sa Sunday worship, magkita-kita tayo mga kapatid. So ilang po, kung wala na po tayong mga balita, mga dagdag na mga pagbabahagi, ay tayo po ay lumapit po sa Panginoon sa panalangin. Let us all pray. Lord God, Heavenly Father, salamat po sa paalala na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat Lord God kasi po napakabuti niyo. Salamat Lord kasi po binigyan niyo po kami ng paalala sa buhay po ni Nehemiah kung paano niya po nagkaroon ng courage, paano po siya nagkaroon ng pagre-rely sa inyo pong dakilang pangalan. Lord God, alam po namin na hindi po ito basta na pag-aralan lamang po namin, kundi meron kayong will kung bakit po ito yung lesson po namin sa gabi po ito. Lord God, kung ano man po yung nais niyo pong sabihin, nawa ito po ay magawa namin sa aming buhay. Ingatan niyo po kami at magawa namin, Panginoong Diyos, yung dapat po namin gawin bilang mga lingkod po ninyo. Panginoon, ang aming dalangin, mga kapatid po namin may karamdaman, pagalingin niyo nawa sila. Kayo po mangunat magpala sa kanila. Ganon din po sa mga kapatid naming sumapit at sasapit sa kanilang kaarawan. Lord God, bless them and sana, Panginoong Diyos, may experience nila yung power, blessing na nanggagaling po sa inyo. Ganon din, Lord God, ang prayer po namin para po sa bawat isa. Bigyan niyo po kami ng knowledge and wisdom. Give us a nice rest sa gabi po na ito. Para po bukas, we can serve you again. Magkaroon kami ng time for our prayer breakfast and sa mga gawain po darating. Panginoon, maraming salamat po. Alam po namin, binibigyan niyo po ng kasagutan ng aming mga panalangin pong ito. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating lahat mga kapatid and see you po sa ating susunod na night.